Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo ng karaniwang panahon. At sa isang linggo, tayo magdiriwang na ng kapistahan ng Kristong Hari. At pagkaraan nito ay papasok na tayo sa panibagong kalendaryo ng ating liturhiya. Ang panahon ng Adbyento, ang panahon ng ating paghahanda. Pero bago sumapit ang ganitong pagdiriwang, mapapansin natin sa mga linggong ito na ang paghahari ng Diyos ay tinatalakay ng Panginoon sa pamamagitan ng talinhaga. At ang mga talinhaga ay nagbibigay sa atin ng babala kung paano tayo dapat maging handa sa pagdating ng wakas at pagdating ng katapusan. Mga kapatid, siguro po marami sa atin ang natatakot kapag pinag-uusapan yung wakas ng panahon. Tulad halimbawa ng mga kababayan natin na sa Gaza, hindi nila akalain na sila uuwi kaagad dahil sa nangyayaring giyera. Hindi rin natin alam yung mga damdamin ng mga Palestina na naipit sa digmaan. Lalong higit yung napakaraming mga bata na namamatay dahil sa kanilang pagiging biktima ng digmaan. Gayun din naman sa mga sumasapit na trahedya at bunga ng kalikasan tulad ng mga lindol na bigla na lamang dumarating na hindi natin alam. At napakaraming mga napipinsala, namamatay at nababagsakan ng mga building na bumabagsak. At ganyan din naman yung mga krimen na dumarating tulad ng nangyayari sa ating kapaligiran. Yung isang broadcaster na nagpo-broadcast ng Hating Gabi, pinasok siya doon sa station niya at binaril. Kinuha yung kanyang kwintas. Kaya din naman yung dalawang natutulog sa bus ng Victory Liner na hindi nila akalain na sa kanilang paglalakbay, hindi na sila magigising sapagkat sila'y matatapos na ang buhay ng dahil sa karahasan. Kung kaya ang ating wakas ay hindi natin alam kung kailan at kung papaano darating at anong okasyon ang ating haharapin. Ganyan ba yung paghahari ng Diyos na sinasabi sa atin? Pero pinapaliwanag po sa atin ang paghahari ng Diyos ay dapat nating paghandaan ang ating pagpasok sa kanyang kaharian. Sapagkat hindi mahalaga kung anong uri at anong klase ng kamatayan ang ating haharapin. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo nabuhay. Kung ang buhay natin sa mundo ay nakasunod sa kalooban ng Diyos at tayo ay mayroong paggalang at takot sa Kanya. Ngunit kung wala tayong ginagawang paggalang at pagsunod sa Panginoon, doon tayo matakot sapagkat saan tayo pupulutin pagdating ng ating wakas. Sapagkat ang tunay na mahalaga ay ang naging buhay natin. Tayo ba'y naging mabuting tao? Tayo ba'y naging mabuting magulang? Tayo ba'y naging mabuting mga anak? Tayo ba'y naging mabuting mga mamamayan? Tayo ba'y naging mabuting mga kaibigan? Tayo ba'y naging mabuting mga profesional? O dili kaya yung mga naglilingkod sa ating bayan? Kung paano tayo nabuhay, ito yung ating isusulit sa Diyos. At kung paano tayo nakipagkapwa-tao, ito yung ating ipapahayag sa Panginoon. Sapagat malinaw ang utos sa atin, ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung kaya't ang ating buhay ay hindi dapat nakasalalay sa galit o sa pagiganti
Kundi bagos ang ating buhay ay dapat nakasalatay at nakabatay sa pag-ibig ng Diyos sa atin at sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Nang sa gayon, maging karapat dapat tayo sa Kanyang paghahari. Amen.